Welcome to Hugo Studio. Welcome to you. Magandang araw mga mag-aaral! Ngayon tayo magkakaroon ng isang mahalagang talakayan tungkol sa mga uri ng sexualidad at kasarian. Ito ay mahalaga para sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa paaralan upang magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa at respeto sa isa't isa. Ano nga ba ang kahulugan ng SOGI at bakit ito mahalaga? Ang SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity at Expression ay tumutukoy sa mga aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao kaugnay sa kanilang sexual na orientasyon, pagkakakilanlan sa kasarian at kung paano nila ito ipinapakita. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa pag-unawa at pagtanggap sa mga miyembro ng LGBTQ community. Ito ay naglalayong respetuhin at alagaan ng kanilang karapatan, dignidad at pagkakakilanlan. Totoo nga na ang sexualidad at kasarian ay mga komplikadong aspeto ng pagkakakilanlan ng isang tao. Narito ang apat na mahalagang elemento na bumubuo sa mga ito. Ang biological na kasarian ay tumutukoy sa mga pangunahing kategorya ng kasarian sa mga konstekto ng mga aspeto ng katawan, kagamitan ng reproductive at hormone levels. Ito ay karaniwang nahati sa tatlong pangunahing kategorya. Lalaki. Ang mga lalaki ay karaniwang mayroong mga reproductive organong tinatawag na testes na nagpuprodukto ng sperm at hormone na testosterone. Ang mga lalaki ay may pangunahing gamit ng X and Y chromosomes. Babae. Ang mga babae naman ay karaniwang may reproductive organo na tinatawag na ovaries na nagpuprodukto ng itlog at hormone na estrogen at progesterone. Ang mga babae ay may pangunahing gamit ng XX chromosomes. Intersexual. Ito naman ang mga taong pinanganak na may reproductive o sexual anatomy na hindi akma sa lalaki o babae at tinatawag ding hermaphrodite. Halimbawa, ang babae ay pinanganak na may male reproductive organ. Ang ikalawa sa apat na elemento ay ang sexual na oryentasyon. Ito ay tumutukoy sa pangunahing direksyon o kalagayan ng romantiko o sexual na atraksyon ng isang tao patungo sa iba. Ito ay maaring nahati sa ilang pangunahing uri. Heterosexual, ito ang mga taong nagkakagusto o naaakit sa taong hindi kalintulad ng kanilang kasarian. Halimbawa, ang isang lalaki ay nagkaka-interes sa mga babae. Homosexual, ito naman ang mga taong naaakit sa kahalintulad ng kanilang kasarian. Ang halimbawa nito ay bakla o gay na naaakit at nagkakagusto sa kapwa lalaki. At lesbian o tomboy naman na nagkakagusto sa kapwa nila babae. Bisexual. Ito naman ang mga taong naakit sa parehong babae at lalaki. Ang ibang tawag sa kanya ay AC, DC, silahis at iba pa. Pansexual. Ang pansexual ay tawag sa mga taong may sexual, romantiko o emosyonal na atraksyon sa isang tao, anuman ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan ng kasarian. Ang mga pansexual na tao, itinuturing nila ang kanilang sarili na isang bulag sa kasarian o gender blind. Asexual o asexual. Ito naman ay isang termino na tumutukoy sa mga individual na walang sexual na damdamin o hindi nagkaka-interes sa sexual na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kasarian. Ang mga asexual ay hindi nagkakaroon ng romantiko o sexual na pakikipag-interes sa ibang tao. Ikatlo sa apat na elemento ay ang identidad sa kasarian o gender identity. Ito ay ang personal na pagkilala o karanasan ng isang tao hinggil sa kanilang kasarian. Ito ay hindi lamang batay sa kanilang pisikal na katangian tulad ng genitalia, kundi nakasalalay din sa kanilang damdamin at kung paano nila nararamdaman ang kanilang sariling kasarian. Narito ang ilang halimbawa ng mga iba't ibang identidad sa kasarian. Transgender o trans. Ito ay ang mga taong pinanganak sa kanilang kasarian na hindi nila nararamdaman bilang kanilang totoong kasarian. Cisgender.
Ito naman ang mga tao na ang kanilang gender identity ay tumutugma sa kanilang pisikal na kasarian. Gender fluid. Ito naman ang mga tao na ang kanilang kasarian ay nagbabago-bago mula sa isang oras o araw patungo sa isa pa. Queer. Ito naman ang mga taong may sexual orientation o sexual identity na hindi nakapirmi o nag-iiba-iba at maaring hindi limitado sa dalawang kasarian lamang. At ang panghuli sa apat na elemento ay ang gender expression. Ito ay tumutukoy sa mga paraan kung paano ipinapahayag ng isang tao ang kanilang kasariang personal sa mga paraang maaaring may kaugnayan sa mga aspeto ng kanilang panlabas na itsura, asal at pag-uugali. Ito ay isang uri ng komunikasyon ng kanilang kasariang personal sa iba. Bilang huling bahagi ng ating pagsusuri ukol sa SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression, kami ay naglalayong mag-iwan ng malalim na pangunawa at kamalayan sa inyo hinggil sa kahalagahan nito. Ang SOGI ay isang malawakang usapin na mahalaga para sa lahat at nagsusulong ng mas malawak na kaalaman, pag-unawa at pagtanggap. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.